At madali po akong kausap. Tapos na po ang ating service, laban na ni Pacquiao. Amen. Masaya po ba kayo ngayong umaga? Amen. Pakita po ninyo sa inyong katabi ang inyong ngiti ngayong umaga. Ayan, masaya ako kasi laban ni Pacquiao. Diba? Wala na namang krimen na mangyayari. Shall we all stand? Basahin po natin ang Jeremiah 1 verse 4. Makibukas po kayo sa ating Biblia, sa katabi po ninyo, Jeremiah 4. 1, Jeremiah 1, 4. The word of the Lord came to me saying, 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. 6. Sovereign Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. But the Lord said to me, do not say, I am only a child. You must go to everyone I sent you to and say whatever I command you. 8. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Patuloy po namin dinadalangin ang pagtitipong ito na ikaw pong siya maitaas. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Ang ating topic po ngayon is all about Old Testament prophet, and ang pag-uusapan natin ngayon is Jeremiah. Last week, pinag-usapan po natin si Habakuk. Nagluluto araw na mahaba. Nag-gets nyo na ngayon? Nag-sink in na sa utak nyo? Pastor, nag-gets ko na. Kanina lang, nag-gets ko na, Pastor. Last week nagpatawa si Pastor, ngayon nyo lang nag-gets. Pastor, nag-gets ko na. Ayun pala yung Habakuk. Ngayon, Jeremiah, alias the weeping prophet. Pag sinabi mong weeping, siya po ay iyakin. Naranasan nyo na ba umiyak? Umiyak ng umiyak buong maghapon, buong magdamag, pero wala kang iniiyakan? Baliw. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Amen. Kaya tayo nandito sa Jeremiah. Jeremiah is one of the great and heroic figures in the Bible. We can learn from his example as he represented God in the middle of a godless society that was increasingly trying to use God and to use religion to justify immorality and complacency. Si Jeremiah po ay nagsimula po sa kanyang pagkakatawag ng Panginoon 17 years old. Siya po ay tinawag ng 17 years old. Siya po ay napakabata. Kaya po kayo na sa sinabi sa atin kanina, sa binasa po natin sa Jeremiah 4, chapter 1, verse 4, na sabi niya, Lord, bata po ako eh. Bakit po ako tinatawag niyo? Sabi ng Lord, shut up. Shut up. Inalam lang doon. Sabi, di ba? Do not say that. Sabi niya. Pero sa akin sabi, shut up. Di ba parang ikaw, Lord, nagluluto lang po ako sa bahay, yun lang po kaya kong gawin. Shut up. Shut up. Marami ka pang kayang gawin. At hindi lang yan ang gusto kong gawin mo dahil marami ka pang dapat gawin. Dahil alam ko na marami ka dapat gawin dahil ako ang gumawa sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, shut up. Shut up. Isa may feel talaga, shut up. Diba? Dami nating reason sa Lord pag tinawag ka, Lord, wala akong oras. Sino ba nabigyan ng oras sa'yo? Si Lord. Diba? Imposible naman na maubusan ka ng oras. Si Lord, ang pagkakaparehas natin kay Jeremiah, si Jeremiah po ay tinawag. At tayo din po ay tinawag, we are called. Sabi mo sa akin mo, tinawag ka ng Panginoon. Marami pong pinili ang Diyos sa gawain po niya. Lahat po tayo pinili ng Panginoon na napunta rito. At meron din, church, ng mga pinilit. Diba? Ayun, aga-aga gigising ako, may laro sa Pacquiao. Pinilit, punta ka na sa church para manalo sa Pacquiao. Di na! Manalo sa Pacquiao pag na-church ka. May mga pinilit. At meron po mga
na pumunta rito para magsumpo sa Panginoon. Jeremiah is often called the weeping prophet. Siya po ay iyakin. Nabasagan na ba kayo dito ng bata kayo? Ay iyakin. Matokso lang, iiyak si Jerome, iiyak. Ganun po ako natin. Si Michael po ang madalas sa akin. Iiyak. Di ako, iyakin po ako. Kaya nung nag-third year ako, nag-COCC ako, sabi nila, di mo kaya yan, iyakin ka. Tapos, kaya tinatagal ko po ang sarili ko hanggang naging officer ako. Hanggang ngayon po, hindi na ako naluluha. Yun naman ang problema ko, hindi po ako maluha. Ako na nagpapaluha. Diyos ko. Ewan ko bakit yung sabi ko sa asawa ko, ewan mo, naiyak nga ako dun sa TV. Naiyak ka? Hindi, naramdaman ko lang na naiiyak ako. Pero yung luha, parang ayaw bumagsak. Pero si Jeremiah po ay binasagang the weeping prophet. Bakit? Umiiyak ba siya dahil siya mismo ang nasasaktan doon sa bansang kinabibilangan niya? Si Jeremiah po ay nabanggit na weeping prophet dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa bansa na tumalikod sa Panginoon at hindi tumalikod sa mga kasalanang ginagawa. Si Jeremiah ay iyak ng iyak, nagsusumamo lagi sa Panginoon, Lord, patawarin mo sila. Hindi dahil dun lang sa mga kasalanan nila, dahil alam niya na may mangyayari after that. Nakuha nyo? Na pag hindi tumalikod sa kasalanan ginagawa nila, mayroong mga consequences at doon naiiyak si Jeremiah. Yung pagwasak ng Panginoon gagawin doon sa bawat buhay ng mga tumalikod sa Lord, doon naiiyak si Jeremiah. At dapat po, ganun ang maramdaman natin. Bakit? Kasi naramdaman ni Jeremiah na merong at stake. Kung si Pacquiao po at si Morales ay magbabanatan dahil lang sa candy, sa tingin niyo magwawasak ka ng mukha yun? O snowbear lang, snowbear. Sino manalo, snowbear? O sino manalo, basuka? Magsusuntukan kaya yun? Papatayan kaya yun? Hindi. Pero milyon ang nakataya. Nakuha po ninyo? Si Pacquiao, hindi niya babanatan si Morales mamaya kung walang at stake. Kung walang nakataya. Gayon din naman sa ating pong buhay Kristiyano, kailangan po maramdaman natin na merong at stake. Pag hindi ka tumino, merong mawawala. Ang buhay po natin ay hindi pwedeng hanggang ganyan complacent lang. Kailangan may nagbabago sa buhay natin. Kasi kung walang nagbabago sa buhay natin, parehas lang po natin yung mga nagsisimba sa iba. Ano po ang pagkakaiba ng bilang ikaw born again? Bilang isang mga nandyan na nagsisimba pagkatapos balik sa dating ugali, BSDU, balik sa dating ugali. Ano po ang pagkakaiba ninyo? Dapat meron laging pagkakaiba. Bakit? Kasi kung walang pagkakaiba, bakit pa tayo mag-church? Ako yung sense, kung pa ninyo, kung nagmura siya, mas magaling ka magmura. Ano po ang pagkakaiba ninyo? Jeremiah, alam niya na may mangyayaring masama sa bansa na tumalikod sa Panginoon at hindi tumatalikod sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, magsisi ka na. The people of Israel had become so hardened by the numbing of effects of sin that they no longer believed God, nor did they fear Him. Jeremiah preached for 40 long years. At doon sa ilang taon, napakahabang taon na pipreach niya, walang tumatalikod sa mga kasalanan. Ang hirap po siguro nun, no? Yung mag-preach ka, nag-preach, tapos hindi nababago yung mga buhay ng mga kasama mo. Ang hirap po nun. Pero, si Jeremiah, number 1, number 1, bro.
is faithful in his character. Jeremiah, sa baba. Jeremiah is faithful in his character. Sabi mo sa katabi mo, character. Ang isang mabuting Kristiyano po ay nadudungisan minsan sa kanyang attitude. Diba? Kahit po napakagaling na mababatas, napakagaling na politiko, pero kung walang attitude, bagsak. Sino ba dito may toyo? Madalas tinutoyo. Madalas tinatagas. Umamin. Lahat naman. Pero kung araw-araw tinatagas ka, araw-araw tinutoyo ka, aba, ibang usapan na yun. Pero dapat alam mo kung kailan ka tinatagas. Pag tinatagas ka na, alam mo nang masamang, doon muna ako sa kwarto. Kukulong. Doon, sigaw. Diba? Kasi, minsan, ang galing-galing natin mag-preach. Uy, ikaw umatid ka sa church. Sige na. Pero pagkatapos naman, nakikita ka niya, diba? Walang sense. Si Jeremiah, na-build po niya yung character niya. Kung ikaw, 40 years, nagsasalita ka dito, tapos walang nakikinig sa'yo, dahil gusto-gusto nila yung kasalanan na ginagawa niya, ano sabihin mo? Siguro, pinag mo na, ano ba kayo? Ano ba? Ikaw sa sobrang inis mo, di ba? Pero Jeremiah, hindi yung attitude niya and character niya. Kayo po ba? May character pa po ba kayo? Good character. Sabi po sa JL, attitude check, praise the Lord. Kailangan po yung attitude natin, nakakapag-worship pa rin tayo po dun sa ating mga attitude. Number 2, faithful to God's message. Jeremiah is an example of faithfulness to the message of God in the face of opposition and indifference. Kahit po ang daming tao na ayaw sa message niya, but still, Jeremiah hold on to God's message. Alam ni Jeremias kung ano ang dapat sabihin sa mga tao. Nakapunta na po ba kayo sa doktor? Amen? Wala pa. Sino po nakapunta din sa doktor-doktoran? Sa, ano yung tawag? Albularyo. Si Kevin lang. Nakapunta na kayo sa doktor? Amen? Amen. Pagpunta po niyo sa doktor, susuriin kayo, tama? Suriin kayo. Pag sinuri kayo, ano sasabihin mo? Dok, ano po yung sakit ko? Tama? Pag sinabi sa'yo na, ang sakit mo, malala na. Sabihin mo, pambihira naman, oh! Sana hindi mo na sinabi! May ganun ba? May ganun ba? Yung iba dito, ito madalas po hindi nagpapadoktor. Bakit? Ayaw malaman yung sakit. Hindi, okay na, okay yung gusto ko na lang yung kinabukasan, makamatay na lang ako. Parang wala na akong iniintindi. Di ba? Ayaw natin kung ano yung sakit natin. Kamukha po dun sa Israel, ayaw nilang malaman na malala na yung sakit nila. Ayaw nilang magpa-doktor. At gusto nila, pag nagsalita si Jeremiah, ang sabihin mo yung mabuti. Halimbawa, nagpa-doktor ako. Ang sabihin mo, okay ako. Lahat ng X-ray, puro fail ka. Puro fail. Tapos ang gusto nung marinig ng taga-Israel, okay ka. Okay ang ano mo, okay ang katawan mo. Ano ka na, fit to work ka. Pero iika-ika ka na, okay ka. Yun ang gusto marinig ng mga Israelites. Na kahit bakit na yun nangyayari, ang gusto ng mga Israelites na marinig ni Jeremiah, okay yung ginagawa nyo. Okay, ang nanakaw ka, very good. Okay, nagpapatay ka, ang galing mo. Gusto yun ang marinig ng mga taga-Israel. Pero si Jeremiah, stick to the plan of God. Mali ang ginagawa nyo. Mali kayo. And still wala pong ginagawa mga Israelites. Number 3, faithful in spite of opposition and indifference. Kahit po galit sa kanya, lahat ng pinagpipreachan niya, nagpipreach pa rin siya. Dahil alam niya ang mensahe ng Panginoon dapat ibigay sa mga tao. Ganun po ba kayo? Na kahit nangongopya na lahat ng katabi nyo,
kayo, hindi ako mangongopya. Mangongodi ko lang. Para sarili ko lang. Di, pag alam mo na kahit po sila mali ang ginagawa, alam mo kung ano dapat mong gawin, stick to God's plan. Amen? Amen po ba? Amen. Ano po sabi doon sa Christianity? Christianity, ito pwede yung isulat sa FB mamaya, sa wall post. Christianity is not about believing a set of doctrines. Although there are truths you need to know and understand, Christianity is not about being a good person. Although morality is a vital aspect, Christianity is not about church services and rituals. Although coming together to express our common life is important, Christianity, if it is about anything, is about living in an intimate relationship with the Creator, God of the universe, who we can come to know through His Son, Jesus Christ. The Christian faith is about living day by day in the presence of God, listening to His voice. Ang Christianity daw po, ang pagiging Kristiyano, pagiging born again, pagiging tunay na sumasamba sa Panginoon ay hindi po nababase sa ginagawa ninyo, sa ginagawa natin. Although mahalaga pong tumulong. Ang pagiging isang tunay na Kristiyano po ay hindi po nababase sa tuwing linggo umaattend ka ng church. It's not about that. It's beyond Sunday. Ang pagiging Kristiyano po is beyond Sunday. Kung ang iniisip mo ay tuwing linggo lang ako magsisimba, paano kung bumagyo ng linggo at bumaha sa church, hindi ka na makapagsimba at gagawin Monday ang church? Kailangan po maisip natin ang church is beyond Sunday. Our worship is beyond Sunday. At marami po dapat tayong ginagawa to that week na pagiging isang tunay na Kristiyano. Christian is about having a personal relationship sa Lord. Kahit nasa banyo ka, pwede kayong mag-communicate ng Panginoon. Amen? Diba? Lord! Diba niyo, Lord! Lord! Diba? Parang nagsusumango. Kahit nasa kadiliman ka, walang ilaw, brown out, pwede ka mag-pray. Yun po ang kagandahan. Si Lord po ay sumasa atin. Christian life is not about yung paggawa po natin ng kabutihan, pagsapit sa reliyon, hindi po yun. Pagiging tunay na Kristiyano po, pagkakaroon ng good relationship, an intimate relationship po sa Panginoon. And paano po mabubuo yun? Kung wala po tayong instant communication sa Lord. Di ba ngayon, uso na yung text? Lahat, ka-text mo. Pero sa Lord, hindi ka makapagbasa ng text. Ang galing-galing mo mag-text. Pero text sa Bible, hindi ka makabasa. Kahit isang verse lang kada araw. Bakit? Kasi preoccupied po tayo. Kamukha po sa Jeremiah. Bakit siya umiyak? Kasi alam niya yung kasalanan na ginagawa ng mga tao. Hindi siya papayag na yung kahihinatnan nun. And kamukha rin po sa atin, dapat maramdaman natin na yung mga kapitbahay natin, mga kasama natin sa buhay, at stake. At pwede po silang papahama kung hindi po tayo kikilos. Amen po ba? Panginoon, marami po kami na ipangako sa inyo, Lord. Lord, marami po kaming dinalangin sa inyo. Lord, like Jeremiah, we know, Panginoon, sa aming panalangin, mayroon pong mga mangyayaring bagay. Sa aming pagluha sa iyo, Panginoon, may mga ginagawa ka, Panginoon, ng mga aksyon sa aming buhay, Panginoon. Lord, we know minsan, Panginoon, nagtataka, Lord, bakit ang tagal? But sa buhay po ni Jeremiah, it takes 40 long years. Pero still, naglilingkod
still nagpe-pray pa rin, Panginoon. Siguro, Panginoon, nasa 5 years pa lang kami ng pananalangin. 10 years pa lang, 20 years pa lang na pagdarasal sa iyo, Panginoon, at hindi mo pa naibibigay. Lord, Jeremiah, 40 long years. Turuan mo kami, Panginoon, na maging faithful sa iyo like Jeremiah. Like Jeremiah, Lord, we are called. Tinawag mo kami, Panginoon, at kahit saan po kami makarating, yung pagkakatawag mo ay hindi maaalis sa amin kailanman. Dinadalangin po namin yung calling namin, Lord, ay magamit namin kung saan man kami naroon ngayon, Lord, at mapagyaman namin ito, Panginoon, through you, Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pinagdaraanan naming mga pagsubok, Panginoon. Na pinagdaanan ni Jeremiah, lahat ng mga kutsa ng mga tao still naging malakas, naging matatag sa iyo, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na maging matatag sa lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay namin. And still be faithful in your words. Lord, we thank you so much sa lahat po ng ginagawa mo sa aming church, sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pain, Panginoon, na aming nararanasan at nararamdaman, dahil nararamdaman namin, Panginoon, na kailangan ka namin, Panginoon. Si Jeremiah, tinalikuran ng mga kaibigan, Panginoon, walang pamilya, sumuporta sa kanya, and still, naglilingkod po siya, Panginoon, sa inyo. Lord, give us that heart, that kind of heart, Lord. We thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.